Attorney Harry Roque. Ano ba yan? Salitaan kayong salitaan dyan. Gusto ko magsayaw. Gusto, alam niyo ba kung ano yung pinaka-popular na sayaw ngayon sa mundo? Alam niyo ba kung paano gawin yun? Pero hindi ako pwede magsayaw mag-isa. Dapat yung partner ko kasama ko. Sino ang gusto niyo makipagsayaw sa akin? Nakasayaw, hindi niya marinig. Sino ang gusto niyo kasama ko? Maharlika. Magsasayaw daw tayong dalawa. Oh, baka naman nahihila ka. Ha? Ayan. E paano yan? Wala kaming music. Jotang Julius naman sa folks. Kailangan ipakita ang mga alindog and moves. Ah, meron ba tayong tunog dyan? Nakahanap na ba kayo ng tunog dyan? Michael. Lahat kayo, ha? Lahat! 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 Pakinig natin! Lahat! Ipakinig natin! Mamatay kayo sa init! Ang tagal nyo naman! Mabodya sa init! Ano tayo? Nawalat tayo ng sound system! Ay, nakasabotage na bangag. Anyway, nag-enjoy ba kayo? Sasayaw namin yung Maharlika! Sinasayaw nyo ba yan kahit nasan kayo? Wala kayo eh! Ha? Eh bakit mas popular pa rin yung mga Korean? One more time! One more time! Dapat bigay na bigay lahat! Diba? Body dance, please. Hanggang mawala sila! Nek-nek nyo! Hindi nyo kami ma-incitement to sedition sa Netherlands! Bella! Bella! Diba? Okay, dagdag ko lang. Sa mga bangag sa Malacanang, huwag yun lang tangkaling kidnapin kami dahil hindi kayo magwawagi. Dahil pag kinidnap nyo kami, lugi kayo, malakas kaming kumain. Lugi! Lugi kayo! At saka, ang gusto namin kinakain, lechon! Anyway, alam mo, talagang laki ng pasalamat natin kay Maharlika. Dahil kung hindi dahil kay Maharlika, hindi sana tayo nagkaroon ng isang tinik na ayaw natin sa... Ayaw natin sa... Correct. So, ang tawag natin kay Maharlika, hindi lang Dragon Lady, kung hindi, Anti-Bangag Lady. Ay, naku, wala na rin oras. Wala pa ako nasasabi. Sandali na lang. Pagsasalita na ako, sandali lang. May extension, nag-counted ang bangag-bangag dance. That's national anthem. Anyway, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Tatay Digong. At syempre, narito tayo, hindi lamang para bumati ng happy birthday kanino kay... Sino susunod na presidente? Correct. Sino pinakamagaling na presidente? Anong sigaw ng Pilipino? Sabi nila, bayaran daw ang mga nasa Europa. Bayaran ba kayo? Alam niyo po, itong pagtitipon natin ngayon, ito ang nagbibigay pag-asa kay Tatay Digong! Kung wala kayo, nawala na siguro siya ng lakas ng loob para lumaban sa mga kidnappers, mga bangag sa palasyo! At
kayo po, mga Pilipino sa Europa, kayo po ang susi sa pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit? Sino ba ang gwardya ni Tatay Digong sa kulungan? ICC o mga Dutch? Sino nagmamay-ari ng kulungan? ICC o Dutch? And yet, ang mga Dutch, sabi nila, sila ang kampyon ng karapatang pantao. Tama ba yan? Kampyon ng karapatang pantao, nakakulong si Tatay Digong dahil kinidnap. Tama ba yan? And yet, ang yayabang nila, sila daw ang champions pagdating sa karapatang pantao. Tama ba yan? Anong sigaw natin sa mga Europeans? Hindi tama na kung ano-ano mga sinasabi nila sa karapatang pantao at sabi nila, mag-ex-man ka na. Ano yun? Signal na magbuburles ako? Signal na magmamacho dance ako? Okay. So muli, anong panawagan natin? Mahina! Lakas pa! At dahil birthday ni Inday Sara, anong kakantayin natin ngayon? 1, and a 2, and a 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Inday Sara Duterte! At ito nga po yung video mga kababayan yung napanood ninyo na nagsalita po dito si Attorney Harry Roque dito sa birthday ni VP Sara doon sa Dahig at kasama niya dito si Maharlika mga kababayan no, ay tinawag niya nung kumanta sila doon at sumayaw nung bangag-bangag na pinauso ni Attorney Harry Roque. At dito naman mga kababayan napansin niyo itong babae nga po si ate na hindi lang isang beses kundi 3 beses po talagang bumalik doon sa harap at sa sign language na ikis mga kabayan no. So ibig sabihin ay pinapatigil po yung pagsasalita ni Attorney Harry Roque mga kababayan dahil dito sa kanyang pinauso nga na bangag-bangag ay pinatigil mga kababayan at nandun po sa tent no itong si Senator Amy Marcos mga kababayan nung time na ito. Nauna po nagsalita dito sila Attorney Harry Roque at kasunod niya dito si Senator Ruben at katapos ni Senator Ruben ay si Senadora Amy Marcos po yung nagsalita mga kababayan. Pero bago kay Attorney Harry Roque si Dr. Mata nagsalita na po dito at si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Rodante Marcoleta mga kababayan ay nagsasalita din dito pero doon pa sa dulo banda mga kababayan. So ito nga po yung sign language ni ate no na unang-una hindi po nag-gets siguro ni Attorney Harry Roque at pero na-intimidate po sila mga kababayan no, na-intimidate po sila dito kasi pabalik-balik po si ate at nag-time tawag dito time pressure or nagsasign na para uminto na magsalita. At meron naman paliwanag mga kababayan dito ang sila Attorney Harry Roque at si Maharlika mga kababayan. At ito palang babaeng ito ay hindi naman authorized no na galing kay VP Sara ang nagsabi na tumigil na doon sa pagsasalita at yung bangag-bangag daw mga kababayan ang dahilan kasi nandoon daw si Senador Amy Marcos sa likod at pinatigil mga kababayan yung pagsabi ng bangag-bangag at kinumprontan nila mga kabayan or binirify nila doon sa kay VP Sara no sa kampo ng OVP at hindi naman po pala mga kababayan no pinatigil itong si Attorney Harry Roque at si Maharlika. Ayan, so itong si ate ay napag-utusan lang siguro at hindi naman po binanggit dito kung sino po yung nag-utos mga kababayan kung sino talaga kasi in the first place sabi daw from OVP pero kinonfirm ni Attorney Roque at ni Maharlika ay hindi naman po talaga galing kay BP mga kababayan na tumigil sila doon sa bangag-bangag ay hindi po nila alam kung sino po ang nag-utos no dito sa organizer mga kababayan na tumigil dito sa pinauso ni Attorney Roque na bangag-bangag. So ito po sila mga kababayan no. Panoorin natin itong si Attorney Harry Roque at si Maharlika na nagpaliwanag po dito or nagsalita about nga po doon sa video na yon or sa speech ni Attorney Harry Roque na
Tatlong beses talaga siyang pinatigil dito ni ate. Ayan, panoorin po natin sila mga kababayan. A few moments later. Ay, by the way, ito, since nandito ba lahat ng mga organizers in the past, yesterday? Okay. Mga volunteers. Ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero, meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na na hindi ko siya nakita during that day na talagang may nagharang sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So, although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules, na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita, kami ni Smoke Sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pa-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya naming murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin ako, may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Yes. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang utos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun eh. Pangalawang beses na yun, pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami nyo pwedeng baguhin. Na magpa-cute kami dahil andyan yung mga Marcos. Kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni BP. But you know, we show respect, right? Ikaw, nakita mo ba yung video mo? Oo nga, nakita ko. Ano masasabi mo? Nakita mo. Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi yes. ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron ako non-bailable charge at gusto niya talaga akong ikulong dahil hindi ako mapigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan, kayo pang manupil. Totoo yun. Okay? So, alam ko at, mga... go ahead, sorry. Ako naman, sa lahat ng nagbo-volunteer, kailangan magkaroon kayo ng political education kung ano ang rally. Yeah. Kahit anong okasyon niya na birthday, hindi yan para pumuri kahit kanino dahil nandun lang sila. Alam namin na ang tamang asal, kaya nakita nyo, hindi namin sinopla kahit sino publicly. Pero kahit saan ako pupunta, may karapatan ako magbangag-bangag dance steps dahil ang kapalit niyan ay yung panggulo niya at panira sa aking buhay kasama na yung non-bailable offense. Kaya ulitin ko po, alam ko kayo hindi kayo lumaki ng panahon ng martial law, pero sinasabi ko po, kung hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng malayang pananalita at kung bakit tayo nagpa-public rally, wag na po kayong mag-volunteer. Dahil talagang na-shock po ako doon. Mantakin mo, kung kailan nasa exile pa ako sa Hague, tsaka nila ako susupilin. Kaya nga ang utos daw kasi, wag magbagag-bangag dahil birthday daw ni Inday. Ano bang sinabi ni Inday Sara dun sa kanyang sariling birthday? Ano bang sinabi ng sarili niyang kapit sa sarili niyang birthday? Hindi tama yung pag-iisip na yun na hindi ba nila naintindihan kaya tayo nagpa-public rally para sa malayang pananalita? At ako pa at si Maharlika ang susupilin nila, ano sila, hello? Oo, I know nga. I mean, we appreciate lahat. Don't get offended mga palangga. Alam ko nandito lang kayo, andyan yung iba dyan. I don't know you all personally. Pero it's sad lang kasi ako na-hurt ako for Harry. Ako okay lang kaya short din yung speech ko kasi na-abisuhan din ako. Okay, this is not my event. I have to respect you. Nag-i-event kami sa LA. Big event. Kami ang nag-organize. But gusto ko lang maipagmalaki. May mga nag-aaway-away din. But I managed to pacify kasi iisa yung goal natin eh. Bakit pa tayo nandito? Dahil tayo
PRRD, it's not about me. It's not Correct, about Harry. correct. Dahil kay PRRD, wag tayo ito yung talaga yung problema ng mga Pilipino kahit saan tayo. Sana pareho tayong magbigayan, intindihan yung mga sarili. Kasi alam nyo, nakakaawa din yung pinakitaan ng mga attitude ng mga supporters. I feel you guys. Kasi nagta-travel kayo eh. Sabi ko napag-usapan namin ni Harry, kung mawawala ito, let's say 100 lang yan, 50, 20 o isa, ayaw natin masaktan kasi nagta-travel kayo eh. You spend money, time, iniiwan yung mga asawa may sakit. Kahapon may nakausap, nung birthday ni Inday, may nakausap ako na iniwanan yung asawa niya just for Inday's birthday. Yeah, so, siguro, pakiusap lang natin, let's treat each other talaga na maayos. Kasi lahat tayo may attitude. Kaya lalo na ako, kaya ko makapagsapakan kahit dito, na yun. Pero we're not gonna do that. Kasi, irespeto natin yung PRD. Dahil, the reason why we're here. So sana wag na maulit yung aming censorship. Dahil dyan, At saka hindi. Wag niyong gagamitin ang pangalan ng Duterte for censorship. Yeah, wag. Never. Dahil pati si Pangulong Duterte nung gusto ng mga kaalyado na impeach si Leni Robredo dahil pula ng pula, anong sabi ni Tatay Digong? Karapatan niya yan. Malayang pananalita. Hayaan niyo siya. Tapos kayong supporters, kuno ni Pangulo Duterte ang manunupil sa palayaan ng malayang pananalita. Yeah, Go wag back ganon. to basics. Learn what freedom of speech is, kung anong importansya niya sa demokrasya. Hindi tayo nagrarally dahil nagpapakyut tayo. Hindi tayo Totoo nagrarally dahil nagpapalakas tayo kay VP. Yeah. Hindi nagpatawag ng rally si VP Sara sa kanyang birthday para purihin siya. Taro. Nagpatawag siya dahil ang mensahe, bring him home Bring on him my home. birthday. Yeah. Okay? At kung kinakailangan na kami magbagag-bagag dahil yun lang ang aming ganti sa kanila, bahala sila sa buhay Hindi, siguro nila. bago tayo magbangag-bangag. At lahat kayo sasama dito. Dahil ngayong sinupil nila, tinangka nilang supil. Hindi naman tayo nagpasupil, di ba? Hindi, ito warning Matigas lang. ang Hindi ulo. naman siguro, huwag niyong gagamitin yung pangalan ng ni Inday, ng Office of Vice President. Kasi we can always verify. Yun lang yun, right? At yun po mga kababayan, ang paliwanag ni Attorney Harry Roque at ni Maharlika patungkol po doon sa organizer nung birthday ni VP Sara Duterte doon sa Dahig nung nag-speech po si Attorney Harry Roque, no? At nagsayo-sayo nga po sila doon ng bangag-bangag mga kababayan. Ay yung isang babae nga po doon, si ate, ay 3 beses na lumapit doon sa harap at nag-X mga kababayan sa kanyang kamay. Ibig sabihin ay tigil na mga kababayan, no, sa pagsalita itong si Attorney Harry Roque at hindi naman pala ang OVP ang nag-utos mga kababayan sa kanya na para tigilan or patigilin sa pagsalita itong si Attorney Harry Roque doon sa pagbangag-bangag nila mga kababayan. At verify nga po ni Attorney Roque, no, twice daw mga kababayan at hindi po talaga si VP Sara ang nag-utos. At kaya sabi niya sa organizer, dapat ay marunong silang mag-aral muna, no, ng karapatang malayang pananalita mga kababayan. At sabi ni Attorney Roque, yun yung paraan niya para makaganti doon sa gobyerno ni Marcos na talagang ginipit daw po siya mga kababayan. At katunayan itong mga kasong kinaharap niya ay wala naman po daw katotohanan, no? Itong non-billable pa mga kababayan na kinaharap niyang kaso, itong human trafficking mga kababayan, na malaking kaso or mabigat na kaso ito na i-file kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Bunsod po ito noong mga hearing ng Pogo mga kababayan doon sa Pampanga. Kaya ito yung paraan ni Attorney Roque para makaganti daw po siya mga kababayan, no? Itong pinauso niyang dance steps at kanta na bangag-bangag. At matatandaan natin na naka-apply na po, no? Nasimula na po ni Attorney Roque ang kanyang application ng asylum doon sa the Netherlands. At sabi niya ay hindi siya pwedeng pauwiin ng gobyerno ng Pilipinas habang hindi pa po habang pending pa yung kanyang application mga kababayan. Pero ang mahalaga daw ay nasimulan na po niya yung proseso at mga
it takes daw to ng taon mga kababayan bago po maaprubahan or may resulta no itong kanyang asylum application dito sa bansang Netherlands. Kaya dagdag pa mga kababayan ni Atty. Roque at ni Maharlika no na wag daw gamitin itong pangalan ng mga Duterte para sa personal na interest lamang no. Ayan, so ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa topic na ito? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.